Hindi ako mahilig bumiyahe sa barko. Mas gusto ko ang eroplano o kaya naman bus. Pero nung mga panahong yun, wala akong choice. Kailangan kong makarating sa pupuntahan ko sa pinakang murang paraan. Kaya sumakay ako sa isang malaking pampasaherong barko na aalis ng gabi. Ako nga pala si Jeric. Pagdating ko pa lang sa pantalan, normal naman ang lahat. Maingay, matao, may nagtitinda ng mani at tubig. At maaamoy mo agad ang halong amoy ng dagat, diesel at lumang bakal. Nasa economy section ang ticket ko. Isang malawak na bahagi ng barko na puro folding bed at plastic chairs. Dikitan ng mga tao. May mga natutulog na agad kahit hindi pa umaalis. Nakahanap ako ng pwesto malapit sa gilid, katabi ng maliit na bintanang puro gasgas ang salamin. Doon ako nakaupo at nilagay ang bag ko sa kandungan. Makalipas ang ilang minuto, umandar na ang barko. Unti-unting lumiit ang ilaw ng syudad habang lumalayo kami. Naging itim ang paligid. Tanging mga ilaw na lang ng barko ang nakikita sa labas. Noong una, maayos pa. May mga batang naglalaro. May ilang pasaherong nagkukwentuhan. May mga natutulog ng nakabukas ang bibig habang umaalog ang barko. Pero bandang 12:00 ng gabi, may napansin ako. Parang biglang humina ang ingay. Isa-isang natahimik ang mga tao. Yung ibang gising kanina, nakatulog na. Yung iba na may tahimik lang at nakatitig sa sahig. At doon ko narinig mahinang katok mula sa salamin ng bintana sa tabi ko. Napalingon ako agad. Wala namang tao sa labas. Tubig lang, kadiliman at refleksyon ng loob ng barko. Nag-isip ako. Baka may tumatamang lubid o bakal sa labas kaya may tunog. Pero maya-maya, 3 beses ulit. Tumayo ako at lumapit sa upuan ng kabilang side. Kinabahan ako kahit pinipilit kong maging rasyonal. Paglapit ko, napansin ako ng matandang babae sa tapat ko. Payat siya, nakabalot ng kumot at kanina ko pa nakikitang gising kahit halos lahat tulog na. Tumingin siya sa akin tapos doon sa dating inuupuan ko. "Lumipat ka?" Tanong niya. "Opo, may kumakatok po kasi sa bintana." Bigla siya napayuko, parang ayaw niyang marinig ang sinabi ko. Ilang segundo siyang natahimik bago bumulong. "Pag may kumatok sa gitna ng dagat, huwag mong lilingunin." Natawa ako ng pilit. Kanina ko pa nga po nililingon eh. Hindi na siya ngumiti. Sa halip, tumingin siya diretso sa akin. "Kung 3 beses na, huli na." Napatayo ako sa kaba. Ano pong ibig sabihin nun? Pero hindi na siya sumagot. Humiga siya, tinakpan ng mukha ng kumot at hindi na gumalaw. Sinubukan kong kausapin ulit pero hindi na talaga siya kumibo. Maya-maya, narinig ko na naman. Hindi na sa bintana ko, kundi sa bintana sa likod ng buong economy section. Sabay-sabay na patingin ang ilang gising na pasahero. Pagkarinig ng lahat sa katok, bigla nag-iba ang pakiramdam sa loob ng economy section. Kanina ay tahimik lang. Ngayon, ramdam ko na ang kaba ng bawat tao. May isang nanay na agad niyakap ang anak niya. May lalaking tumayo at sumilip sa bintana sa likod. May ilan naman nagkunwaring walang narinig at nagtalokbong ng kumot. Ako, hindi na mapakali. Yung matandang babae sa tapat ko, nakatakip pa rin ang muka. Nanginginig ang kamay niya sa ilalim ng kumot. Lumapit ang isang crew member. "Ano pong problema rito?" "May kumakatok sa labas," sabi ng isang pasahero. Nairita pa siya noong una. "Nasa gitna po tayo ng dagat. Wala pong ibang tao sa labas." Pero eksaktong matapos niyang sabihin yun, mas malakas, mas madiin,
Parang kamao na mismo ang tumatama sa salamin. Napaatras ang crew member. Kita ko ang pamumutla ng mukha niya. Biglang umiyak ang ilang bata. Nagsitayuan ng mga tao. Yung iba, nagpapanik na. Kinukuha ang mga gamit nila na para bang makakatakas sila kahit nasa gitna kami ng dagat. Umalingaw-ngaw ang tunog ng barko habang umaalo ng malakas. Tapos namatay ang ilaw. Isang iglap na kadiliman. Nagsigawan ng mga tao. Narinig ko ang pagbagsak ng mga bag, iyakan ng bata, dasal ng matatanda at yabag ng mga taong nagtutulakan. Pagbukas ng emergency lights, doon ko nakita ang crew member. Nakatayo pa rin siya sa harap ng bintana pero hindi gumagalaw. Nakatitig lang siya sa salamin. Daan-daan siyang umatras, parang may nakita siyang hindi niya matanggap. Pagharap niya sa amin, nanginginig ang labi niya. May mukha sa labas. Lalong nagkagulo ang lahat. May isang lalaki ang sumilip para tignan, pero bigla siyang napasigaw at natumba pa atras. Hinimatay siya sa sahig. Hindi ko na kinaya. Napalingon din ako at sa loob ng ilang segundo, may nakita akong anyo sa labas ng salamin. Maputlang muka, basa, nakadikit ang noo sa bintana at ang pinaka natatandaan ko, nakangiti ito kasabay ng isa pang katok. Napaatras ako at natumba sa upuan. Pagkatapos nun, sabay-sabay umugong ang sirena ng barko. Nagmamadaling dumating ang ibang crew at ipinasara ang buong section. Pinaakyat kami sa mas mataas na bahagi habang magulo ang lahat. Walang nagpaliwanag, walang nagsabi ng kung ano ang nangyari. Hanggang madaling araw, wala nang natulog. Tahimik na ang lahat, wala na nagsalita. Makalipas ang ilang minuto, noong tuluyan kaming dumaong sa pier, hindi na ako naghintay ng kahit ano at umalis na agad ako. Hindi ko alam kung anong nilalang yon. Pero hindi na rin ako nagtanong pa. Mas pinili ko na lang umalis dahil alam kong mas ligtas yon. Hindi ako madaling matakot. Lumaki ako sa probinsya, kaya sanay na ako sa mga kwento tungkol sa multo, aswang at kung ano-anong kababalaghan. Madalas nga ako pa yung nang-aasar kapag may nananakot sa mga inuman. Pero may isang gabi na tuluyan akong napaalis sa isang private villa sa Tagaytay at hindi na ako bumalik kahit kailan. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Yuri. Birthday celebration sana yun ng pinsan ko. Private villa siya na nirentahan namin for 2 days. Napapalibutan ng mga puno at malayo sa highway. Maganda naman yung villa. Modern style, may malaking pool, rooftop at malawak na kwarto. Pagdating pa lang namin, medyo malamig na agad ang pakiramdam ko. Hindi dahil sa weather. May kakaibang bigat sa lugar. Tahimik masyado. Walang tunog ng sasakyan. Kahit aso, wala akong marinig. Habang nagbababa kami ng gamit, napansin kong may matandang caretaker na nakaupo lang sa may gilid ng garden. Nakatitig lang siya sa villa. Hindi siya gumagalaw. Nang mapansin niyang nakatingin ako, dahan-dahan siyang tumayo gamit ang baston niya. "Doon po kayo sa second floor matutulog?" Tanong niya habang nakatingin sa mga bag namin. Opo," sagot ko. Bigla siya natahimik. Parang may gusto siyang sabihin. Pero nagdadalawang isip. "Kapag madaling araw po, huwag kayo basta-bastang didilat agad," mahina niyang sabi. Napakunot ang noo ko. Ano pong ibig niyong sabihin? Tumingin muna siya sa paligid. Pagkatapos, dahan-dahan siyang napailing. "May mga bisita kasi rito na biglang nagigising. Tapos may makikita silang matandang babae sa paahan ng kama.
At kapag nakita niyo siya, huwag niyo siyang kakausapin. Dagdag pa niya. Pagkatapos nun, naglakad na siya palayo sa garden. Tahimik lang akong nakatingin habang palayo siya. Hindi ko alam kung bakit, pero simula nun, parang ayoko nang umakyat sa second floor. Pero dahil puno na ang mga kwarto sa baba, napilitan akong doon matulog kasama ang pinsan kong si Dane. Bandang gabi, naging okay naman ang lahat. Unti-unti kong nakalimutan yung sinabi ng caretaker hanggang sa bandang 2:00 ng madaling araw. Nakatulog na lahat ng kasama namin. Kami lang ni Dane ang nasa dulong kwarto ng second floor. Malaki yung kwarto. May sliding window na nakaharap sa mga puno sa likod ng bila. Habang nakahiga ako, napansin kong ang lamig ng kwarto kahit nakapatay ang aircon. Pre, gising ka pa? Bulong ni Dane mula sa kabilang kama. Oo, sabi ko. Inaamoy ka ba? Bigla akong nagtaka. May amoy, parang lumang aparador na basa. At habang lumalakas yung amoy, unti-unti kong narinig ang mahinang tunog ng yabag sa labas ng kwarto. Parang may mabagal na naglalakad sa hallway. Tapos suminto mismo sa tapat ng pinto namin. At dahan-dahan, may kumatok. Pagkatapos ng katok, biglang natahimik ang buong hallway. Ako at si Dane, pareho nang nakaupo sa kama nun. Wala kaming imikan. Nakatitig lang kami sa may pinto. Baka tropa lang natin. Pilit na sabi ni Dane kahit nanginginig na ang boses. Pero alam naming dalawa na hindi normal yun. Kasi 2:00 na ng madaling araw at lahat ng kasama namin lasing at tulog na sa baba. Maya-maya, dahan-dahang gumalaw yung doorknob. Parang may pilit bumubukas mula sa labas. Napaupo ako ng diretsyo. Pre, bulong ko. Unti-unting umikot yung knob, pero hindi bumukas. Parang may mahina lang na sumusubok. Pagkatapos nun, tumigil. Akala namin tapos na. Hanggang sa may narinig kaming mahinang boses ng babae sa labas. Matanda ang boses. Paos. Buksan nyo. Nanlamig ang buong katawan ko. Napatingin ako kay Dane at kitang-kita kong namumutla na siya. Buksan nyo. Parang nakadikit na mismo sa pinto. Biglang namatay ang ilaw ng kwarto. Napamura si Dane. Ako naman, dali-daling hinanap ang cellphone ko habang nanginginig ang kamay ko. Pagbukas ko ng flashlight, wala agad kaming nakita. Tahimik, madilim, pero yung amoy ng lumang basa, sobrang tapang na. Parang may nabubulok na sa loob ng kwarto. At doon ko napansin, si Dane, nakatitig siya sa paahan ng kama ko. Hindi siya gumagalaw. Pre, mahina niyang sabi. Ano yun? Dahan-dahan akong napalingon at halos mawalan ako ng hininga. May matandang babae nakatayo sa paahan ng kama ko. Sobrang payat niya. Nakasuot ng lumang puting damit na nangingitim sa dulo. Basa yung mahaba niyang buhok at nakatakip sa kalahati ng mukha niya. Pero kitang-kita ko yung mga mata niya. Dilaw at nakangiti siya. Hindi normal na ngiti. Parang pilit na pilit. Hanggang halos mapunit ang pisngi niya. Hindi ako makagalaw. Nanigas ang buong katawan ko. Habang nakatitig siya sa akin, unti-unti siyang yumuko. Palapit. Palapit ng palapit ang mukha niya. At doon ko na amoy. Amoy lupa. Amoy lumang kabaong na binuksan. Biglang napasigaw si Dane. Kasabay nun, mabilis niyang binuksan ang ilaw gamit ang emergency switch sa gilid. Pagkasindi, nawala yung matanda pero may naiwan.
Basang-bakas ng paa sa may sahig. Mula sa paa ng kama ko papunta sa tabi ko. Hindi na kami nakatulog. Agad kaming bumaba, dala lahat ng gamit namin. Nagising lahat ng kasama namin dahil sa sigaw namin. Ayoko na sana magkwento noon, pero napansin agad ng caretaker yung itsura namin paglabas. Hindi na siya nagulat. Wala na rin akong nasabi. Tapos ikonento niya yung nangyari raw dati sa Bella. Noong hindi pa raw private resort yun, may matandang babae raw na dating nakatira ron mag-isa. Matagal daw siyang hindi nakita ng mga kapitbahay, hanggang sa may naamoy ng mabaho mula sa bahay. Natagpuan siyang patay sa mismong kwarto sa second floor, sa paahan ng kama. Ayon sa caretaker, simula raw noon, may mga bisitang nagigising dahil sa mga nakatayo raw na matandang babae habang nakatitig sa kanila. At karamihan sa nakakakita, umaalis agad bago mag-umaga, gaya namin. Bandang alas 4 pa lang ng madaling araw, umalis na kami sa Bella. Habang papaalis kami, napatingin ako sa second floor window at doon ko siya nakita. Nakatayo sa likod ng salamin, nakangiti, habang nakatitig diretso sa may sasakyan namin. Hanggang dito na lang po. Salamat kung mapili ang kwento ko. More power sa PNT Stories. Salamat. Magandang araw sa lahat, lalong-lalo na sa iyo, Sir Dave. Ako po si May, at hindi ko makakalimutan ang gabing yun sa barko. Mahilig akong bumiyahe, pero yun ang una kong beses na sumakay sa barko para sa mahabang biyahe. Sanay ako sa bus at eroplano, kaya excited din ako noong una. Sabi ng mga kasama ko, masaya raw sa barko, mahaba ang oras para magpahinga, malamig ang hangin sa deck, at maganda raw panoorin ng dagat sa gabi. Noong una, maayos naman ang lahat. Pagkaalis namin sa Pantalan, maliwanag pa ang paligid. Maraming pasahero ang nagkukwentuhan. Umupo ako sa pwesto ko sa tourist section at nanood muna sa bintana habang papalayo ang mga ilaw sa dalampasigan. Bandang alas 12 ng gabi, tahimik na ang barko. Karamihan sa mga tao tulog na. Yung iba, nakasandal sa upuan. Yung iba, may kumot na. Ako naman, gising pa rin at nakaramdam ako na para ako naiihi. Ayaw ko sanang umalis sa pwesto ko dahil medyo malayo ang banyo. Nasa dulo ng hallway, pero wala akong choice. Habang naglalakad ako, ramdam ko ang kakaibang katahimikan. Ang naririnig ko lang ay ang tunog ng barko at mahinang kalansing ng bakal kapag sumasabay sa alon. Medyo malamig din ang hangin sa hallway kahit sarado naman ang mga bintana. Pagdating ko sa banyo, 3 cubicle lang nandun. 2 ang bukas, yung nasa pinakadulo sarado. Pumasok ako sa gitnang cubicle. Habang nasa loob ako, may narinig akong tunog mula sa huling cubicle. Napahinto ako. Akala ko may tao sa loob. Ilang segundo ang lumipas. Sunod-sunod na katok. May tao po ba? Tanong ko. Walang sumagot. Kinabahan ako, pero sinabi ko sa sarili ko na baka may pasahero na nahihirapan lang buksan ng lock. Paglabas ko ng cubicle at nung maghuhugas na ako ng kamay, narinig ko ulit. Parang may malakas na umampas sa pinto ng huling cubicle. Napatalon ako sa gulat. Napatingin ako sa salamin sa ibabaw ng lababo. Kita ko doon ang refleksyon ng 3 cubicle. 2 bukas, yung nasa dulo, sarado pa rin. At dahan-dahang gumalaw ang pinto nito. Parang may humihila mula sa loob. Kinabahan ako. Hello? Tawag ko ng mahina. Wala pa ring sumagot. Lumapit ako ng dahan-dahan kahit nanginginig ang tuhod ko. Pagdating ko sa harap ng cubicle, mabilis kong hinila ang pinto. Bumukas ito agad, pero walang tao.
Walang paa sa ilalim. Walang tao sa loob. Walang kahit ano. Pero basa ang sahig. Parang may bagong tumulong tubig. At sa likod ng pinto, may 4 na mahahabang gasgas sa bakal. Parang kinayod ng matutulis na kuko. Napaatras ako. Pagtingin ko sa salamin, akala ko may nakatayo sa likod ko. Isang maputlang babae, nakatungo, basa ang mahabang buhok. Mabilis ako napalingon. Wala. Pagbalik ko ng tingin sa salamin, wala na rin. Hindi na ako nag-isip pa. Tumakbo ako palabas ng banyo at halos madulas sa hallway. Napatingin ng ilang pasahero sa akin, pero wala akong pakialam. Bumalik ako sa upuan ko at nagtalokbong ng jacket kahit nanginginig ako sa takot. Mula sa pwesto ko, tanaw ko ang daan papunta sa CR. Bawat bukas ng pinto ng hallway, kinakabahan ako. Pakiramdam ko, may lalabas mula roon at dediretso sa akin. Hindi na ako bumalik sa banyong yun buong biyahe. Hanggang makarating kami sa Pantalan, tiniis ko na lang ang kaba at hindi na natulog. Pagkababa ko ng barko, para akong nakahinga ng maluwag. At mula noon, tuwing sasakay ako ng barko, sinisigurado kong gumagamit muna ako ng banyo bago pa man umalis ang biyahe. Sa lugar namin sa probinsya, may lumang resort na matagal nang hindi ginagamit. Kilalang kilala yun ng mga tao rito, hindi dahil maganda, kundi dahil sa isang kwento. Tuwing 3:00 ng madaling araw, usa raw bumubukas ang videoke. Kahit sarado, kahit walang tao, kahit patay ang kuryente sa buong area. Ako nga pala si Daryl. Hindi ako naniniwala sa ganun. Para sa akin, chismis lang yun ng matatanda na mahilig manakot. Kaya noong may nangyaring blackout sa buong barangay namin isang gabi, ako pa yung tumanggap ng pakiusap ng kapitbahay namin na bantayan ng malapit na resort. Doon ka muna sa guardhouse, Daryl. Ikaw na mag-check kung may papasok. Ako nang bahala sa'yo. Tumango lang ako. Simple lang sa isip ko. Wala namang mangyayari. Sarado ang resort. Wala ring kuryente. Ano pa bang pwedeng gumana doon? Bandang hating gabi, pumwesto ako sa lumang guardhouse sa tapat ng gate. May flashlight lang ako at lumang radyo na halos pawala-wala pa yung signal. Tahimik ang lugar. Walang ilaw. Wala ring pumapasok na hangin. Parang pati mga puno, parang ayaw gumalaw. Mag-2:00 na noon ng madaling araw. Nakaupo lang ako, nagsiselfone kahit walang signal. Maya-maya, nang sumapit ang 12:30 AM, inaantok na ako. Hanggang sa biglang may marinig akong parang malayong tunog. Parang lumang kanta. Natigilan ako. Pinakinggan ko ng mabuti. Wala naman dapat. Sarado ang resort. Walang kuryente. Natawa pa ako nun sa sarili ko. Imagination ko lang to. Bulong ko sa sarili ko. Tumalikod ako para uminom ng tubig. Bandang 2:59 AM bago mag-3:00, sobrang tahimik na. Parang huminto lahat sa paligid. Hanggang sa napalingon ako agad. Mula sa loob ng resort, sa videoke area, bumukas ang ilaw. Isang kulay pulang ilaw sa loob ng glass hall. Nanigas ako. Hindi pwede. Bulong ko. Kasunod nun, biglang tumunog ang videoke. Malakas. Boses babae na lumang kanta. Hindi malinaw ang lyrics, pero malinaw na may kumakanta. Napahawak ako sa gate. Walang kuryente, sabi ko sa sarili ko. Pero kita ko, nakabukas ang ilaw at gumagalaw ang screen ng videoke machine sa loob. Parang may gumagamit. 3 AM.
Tumingin ako sa relo ko. Eksakto. Kasabay nun, mas lumakas ang kanta. Parang may audience sa loob. May tunog ng baso. May mahinang tawanan. Napaatras ako. Sinong nandyan? Sabi ko mula sa gate, pero walang sumagot. Pero humina sandali ang kanta. Tapos parang may bumulong sa loob ng speaker. Bakit ka nandyan? Nanigas ang buong katawan ko. Hindi yun recording. Boses yun na parang nasa tabi ko lang. Unti-unti kong nilapitan ang gate. Kahit nanginginig, sinilip ko sa pagitan ng bakal. At doon ko nakita, may tao sa loob. Pero gumagana ang video okay. Yung mic, nakahawak mag-isa sa stand. Parang may kumakanta na hindi ko nakikita. Biglang tumigil ang kanta. Sabay tumunog ulit. Mas malakas, mas malinaw. At ngayon, parang kilala ako ng boses. Daryl. Napaatras ako. Daryl. Sabayan mo ko. Napahawak ako sa ulo ko. Hindi totoo to. Paulit-ulit kong sabi. Pero biglang bumukas ang gate lock sa loob. Dahan-dahan itong nagbukas. Parang may nag-aanyaya sa akin pumasok. Hindi ko na alam kung paano ako nakatakbo palayo. Ang huli kong narinig habang tumatakbo ako sa dilim ay yung video okay na kumakanta pa rin. Mag-isa, masaya, parang may party sa loob ng walang laman na resort. Kinabukasan, pinuntahan namin ng barangay tanod ang resort. Sarado pa rin ang gate, walang ilaw, walang kahit anong tunog. Parang normal na abandonadong lugar. Wala naman pong kuryente kagabi, sabi ng caretaker na kasama namin. Pinakita niya pa sa amin ang main breaker. Nakababa lahat, patay talaga. Pero nung binuksan namin ang video okay room, may isang bagay na ikinabigla ko. Naka-on ang mikropono, nasa gitna ng stage, at may basang marka ng kamay sa screen. Parang may bagong gumamit lang. Simula nun, hindi na ako nagbantay sa kahit anong lugar. Kasi kahit pa ulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na may paliwanag ang lahat, alam ko ang nakita ko. At alam ko rin ang narinig ko. Sana mapili itong kwento ko at mapasama sa mga stories dito sa channel mo, Sir Dave. Ako nga pala si Nico. Kasama ko noon si Brent, best friend ko mula high school. Pareho kaming mahilig maglakad-lakad sa gabi kapag nasa probinsya, lalo na kung malapit sa tubig dagat, ilog o lawa. Sabi nga namin, mas tahimik, mas okay. Pero may isang gabi na pinagsisihan naming lumayo sa dalampasigan. Nasa isang resort kami sa gilid ng lawa sa Laguna. Hindi siya sobrang kilala. Maliit lang na lugar na pinupuntahan ng mga turista para magpahinga. May maliit na kubo, may bangka at tahimik na paligid. Walang ibang bisita noong gabing yon. Kami lang. Maganda sana. Hanggang sa dumilim. Bandang 11:00 ng gabi, lumabas kami ni Brent para maglakad sa gilid ng lawa. Maliwanag pa ang buwan noon, kaya kitang-kita namin ang tubig na parang salamin. Walang hangin, wala kaming ibang marinig. Ang sarap dito, sabi ni Brent habang nakatingin sa tubig. Tumango ako, pero habang naglalakad kami, napansin kong parang may kakaiba sa tunog ng lawa. Hindi normal na alon. Parang may bumubula sa malayo. May isda siguro, sabi ko para hindi ko naisipin. Pero biglang huminto si Brent. Pre, tumahimik ka. Mahina niyang sabi. Ano? Hindi siya sumagot.
Nakatingin lang siya sa gitna ng lawa at doon ko narinig parang boses na galing sa ilalim ng tubig. Tulong! Napahinto ako. Brent, narinig mo yun? Tumango siya. May tao sa lawa. Walang tao dyan. Ang lalim niyan, tsaka gabi na. Pero mas lumakas yung boses. Tulong! Tulong po! Parang kinakapos ng hininga. Napatingin ako sa tubig. Walang gumagalaw. Pero biglang may parang anino na dumaan sa ilalim ng tubig. Mabilis. Parang may lumubog. Pre, may humihingi talaga ng tulong, sabi ni Brent. Biglang may sumigaw ulit mula sa gitna ng lawa. Mas malakas na ngayon. Pre, may humihingi yata ng tulong. Tulong! Tulungan niyo ako! Napaatras kami pareho. Nakita ko si Brent na pahawak sa ulo niya. Hindi to normal, sabi niya. Tapos bigla siyang tumalikod. Umalis na tayo. Pero habang umiikot kami, may malamig na hangin na biglang umampas sa likod namin. Kasabay nun, isang boses na halos nasa likod lang ng tenga namin. Bakit niyo ako iiwan? Nagmadali na kami. Hindi na kami lumingon. Habang tumatakbo kami pabalik sa resort, paulit-ulit naming narinig ang boses sa likod namin mula sa lawa. Bumalik kayo. Hindi pa ako nakakaahon. Mas lumalakas habang lumalayo kami. Hanggang marating namin ang resort. Doon lang kami huminto. Hingal na hingal. Takot na takot. Pagtingin namin sa likod, tahimik na ulit ang lawa. Parang wala nangyari. Kinabukasan, nagtanong-tanong kami tungkol sa narinig namin. Meron nagsabi sa amin na hindi na kayo dapat naglakad doon ng gabi. May kwento raw kasi ang mga matatanda sa lugar. Matagal na raw may nalunod sa lawa. Nagsisigaw siya noon, humihingi ng tulong, pero walang tumulong. Hanggang sa tuluyan siyang mamatay. Simula raw noon, tuwing tahimik ang gabi at wala ng tao sa lawa, may maririnig pa rin na humihingi ng saklolo. At ang pinakamalala, minsan daw, may sumasagot pa rin dito. Hindi na kami nagtagal sa resort. Umalis kami agad kinabukasan at kahit ilang taon na ang lumipas, hindi ko pa rin makalimutan yun. Magandang gabi sa lahat ng nakikinig ng PNT Stories. Ako nga pala si Leia at ilang taon na akong nagtatrabaho sa maliit na convenience store malapit sa bilihan ng ticket sa pier. Maliit lang ang pwesto namin. May mga delata, noodles, kape, biskwit at kung ano-ano pang kailangan ng mga pasaherong naghihintay ng biyahe. Sa umaga hanggang hapon, sobrang busy. Mahaba ang pila ng ticket booth sa tabi namin. Kaya madalas pumapasok ang mga tao para bumili ng tubig, yosi o kaya naman mga snacks. Maingay, magulo at punong-puno ng tao. Pero pagsapit ng gabi, ibang-iba ang lugar. Kapag paalis na ang huling mga barko, kumukonti na ang tao. Humihina ang ilaw sa paligid at maririnig mo na lang ang ampas ng alon at ugong ng makina sa malayo. Isang gabi, nag-overtime ako. May absent kasi kaming kahera at kailangan kong tapusin ang inventory. Lampas 11:00 na nun at halos sarado na lahat ng tindahan sa paligid. Kami na lang ang bukas. Mag-isa na lang ako sa loob. Yung ilaw sa labas ng store, medyo mahina na at kumikislap pa minsan. Tanaw ko mula sa counter ang daan papunta sa ticket area. Wala nang tao roon. Puro bakanting upuan na lang at kalat na resibo sa sahig. Tahimik na tahimik ang paligid. Habang nagbibilang ako ng stock ng soft drinks, may narinig akong yabag sa labas. Napatingin ako agad sa pinto. Akala ko
May huling customer, pero wala akong nakita. Lumabas pa ako ng konti sa counter at sumilip sa salamin ng pinto. Walang tao sa harap ng store. Bumalik ako sa loob at tinuloy ang trabaho. Ilang minuto ang lumipas, narinig ko ulit. Ngayon, mas mabilis. Parang may naglalakad ng nagmamadali. Napatingin ako sa kabilang side ng store, sa bintanang salamin, kung saan tanaw ang madilim na daan papunta sa ticket booth. At doon ko siya nakita. May figurang itim na dumaan. Mabilis lang, parang anino ng tao. Pero sobrang itim na parang walang detalye. Wala siyang muka, walang kulay ng damit. Isang hugis lang na tao na dumaan sa harap ng bintana. Napatras ako. Sigurado akong hindi yun normal na tao. Kasi kung tao yun, dapat may ilaw na tumatama sa kanya. Dapat may mukha akong nakita. Dapat may tunog ng tsinelas o sapatos. Pero wala. Napalunok ako at lumapit sa pinto. Sinilip ko ang labas. Walang tao. Bakante ang daan. Gumagalaw lang ang plastic na nakasabit sa poste dahil sa hangin. Bigla ko narinig ang tunog ng maliit na bell sa taas ng pinto. Parang may pumasok. Napaharap ako agad. Sarado pa rin ang pinto. Walang tao sa loob. Nanginginig ang kamay ko. Dahan-dahan akong tumingin sa salamin sa likod ng counter. At doon, may nakita akong maitim na hugis na nakatayo sa pinakandulong bahagi ng mga dilata. Hindi siya gumagalaw. Matangkad ito at mas maitim pa kaysa kanina. Mabilis akong napalingon, pero wala na. Doon na ako nataranta. Kinuha ko agad ang bag ko, pinatay ang ilaw, at halos nanginginig habang isinasara ang rolling shutter. Hindi ko na tinapos ang inventory. Habang kinakandado ko ang pinto, ramdam kong may nakatingin mula sa loob ng store. Hindi na ako lumingon. Kinabukasan, ikunento ko sa manager namin ang nangyari. Tumahimik lang siya saglit bago nagsabing, "Matagal na yan." May dati raw kaming tauhan na ayaw mag-overtime mag-isa dahil may nakikita ring dumadaan sa bintana kapag madaling araw. At pagkatapos ng gabing yon, hindi na ako pumayag magsara ng mag-isa. At hanggang ngayon, kapag napapadaan ako sa lumang pier at nakikita ang pwesto ng dating store namin, naaalala ko pa rin ng figurang itim na dumaan lang, na parang may hinahanap sa loob. Hello po sa lahat ng nakikinig at sa iyo rin, Sir Dave. Ako nga pala si Mary. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan yung resort na pinuntahan namin sa Batangas. Sa lahat ng naranasan ko, doon lang ako tunay na natakot na parang may mali talaga sa lugar. Hindi dahil may multo agad ako nakita, kundi dahil sa bagay na imposibleng mangyari. Kada may nagche-check-in daw sa third floor, may kumakatok sa bintana sa kalagitnaan ng gabi, at ako mismo ang nakarinig nun. Weekday kami pumunta, kaya halos wala kaming kasabay na guest. Maganda ang resort, malinis, tahimik, at nakaharap mismo sa dagat. 3 palapag ang main building at puro glass window ang mga kwarto. Ito kami nun. Birthday trip sana ng tropa naming si Carlo. Inuman, swimming, at pahinga lang dapat. Pagdating pa lang namin, may kakaiba na agad akong napansin. Tahimik masyado. Hindi yung simpleng tahimik lang. Yung klase ng katahimikan na parang walang gustong magsalita sa lugar. Kahit mga staff, mahina lang kung magsalita at parang nagmamadali laging umalis sa hallway. Habang nasa lobby kami, may matandang babae na staff na paulit-ulit tumitingin sa amin. Noong napansin niyang nakatingin ako sa kanya, agad siyang umiwas ng tingin, saka bumalik sa pag-aayos ng susi sa counter.
Third floor po kayo, sir. Sabi ng receptionist kay Carlo habang inaabot ang keycard. Pagkarinig nun ng matandang babae, bigla siyang napahinto. Tumingin siya sa receptionist, tapos sa amin. Parang may gusto siyang sabihin, pero pinigilan niya ang sarili niya. Ma'am, okay lang po kayo? Tanong ko. Napatingin siya sa akin. Kita ko agad yung pag-aalala sa mukha niya. Paggabi na po, wag niyong bubuksan ang bintana. Mahina niyang sabi. Biglang natahimik sa labi. Napatawa pa si Carlo noon, pero hindi ngumiti yung matanda. Mas lalo siyang namutla. Maski may kumatok, wag niyong bubuksan. Dagdag niya habang nakatingin diretso sa akin. Pagkatapos nun, umalis na siya papunta sa likod ng labi na parang natatakot. Nagkangitian kaming magkakaibigan. Baka pananakot lang yan sa mga guest. Biro ni Ken. Natawa sila. Ako lang hindi. Kasi habang paakyat kami ng third floor, napansin kong lahat ng ilaw sa hallway bukas. Kahit tirik pa ang araw. At habang naglalakad kami papunta sa kwarto, may napansin akong kakaiba sa mga bintana sa dulo ng hallway. May bakas, parang kamay, malalaki at basa pa. Pagpasok namin sa kwarto, agad kong narinig ang hampas ng alon mula sa labas. Maganda sana yung view, diretsong dagat. Pero ewan ko, may mabigat talaga akong pakiramdam habang nakatingin sa malaking bintanang salamin sa gilid ng kwarto. Third floor kami, at sa labas ng bintana, wala namang kahit anong pwedeng tayuan. Diretsyong bagsak agad pababa sa pool area. Pre, inom na, sabi ni Carlo habang naglalatag ng pulutan. Sinubukan kong iwasan yung kaba ko. Baka dala lang ng sinasabi ng matandang staff. Lumipas ang gabi na puro tawanan lang kami. Nag-swimming pa kami hanggang alas 12. Pagkatapos, bumalik kami sa kwarto para ituloy ang inuman. Bandang alauna ng madaling araw, isa-isa nang nakatulog ang mga kasama ko. Ako na lang at si Ken ang gising noon. Naglalaro lang kami ng cellphone habang mahina lang yung volume ng TV. Tanging ang nangingibabaw na tunog ay yung aircon at yung mga alon sa labas. Hanggang sa napatingin kami pareho sa bintana. Mahina lang, parang simpleng katok gamit ang daliri. Ang ina, ano yun? Bulong ni Ken. Natawa pa ako noon kahit kinakabahan. Wala lang yan, huwag mo nang pansinin. Third floor tayo, tanga. Imposibleng may tao dyan sa labas. Biglang bumigat yung pakiramdam ko. Mas malakas na. Mula mismo sa salamin. Parang may taong nasa labas. Dahan-dahang napalingon si Ken sa akin. Pareho kaming walang imik. Kasi imposibleng may tao ron. Unti-unting tumayo si Ken. Pre, trip lang siguro nila Carlo. Wag. Mabilis kong sabi. Naalala ko agad yung sinabi ng matandang babae. Maski may kumatok, wag bubuksan. Pero lumapit pa rin si Ken sa bintana. At doon ko nakita, may anino. Nakatayo sa labas ng salamin. Parang tao, basang-basa. Hindi ko makita yung muka kasi madilim. Pero kitang-kita ko yung kamay niyang nakadikit sa bintana. Mahaba ang daliri at parang nangingitim ang balat. Napaatras ako. Ken, lumayo ka dyan. Nanginginig kong sabi. Hindi siya sumagot. Nakatitig lang siya sa may labas. Mas mabilis na ngayon. Parang naiinip na yung nasa labas. Biglang nagsalita si Ken ng mahina. Pre, bakit parang kilala niya ako? Napatingin ako sa kanya. Pagkatapos nun, dumikit bigla yung mukha sa salamin. Putlang-putla,
Parang babaeng lumubog sa dagat ng matagal. Nangingitim ang mata at nakabuka ang bibig niya habang nakatitig sa amin. Napasigaw ako, napaatrasikin hanggang matumba sa sahig. Kasabay nun, biglang yumanig yung bintana. Parang pilit binubuksan mula sa labas. Nagising lahat ng kasama namin. Nagsisigawan na kami habang pilit lumalayo sa bintana at doon namin narinig yung mahinang boses ng babae mula sa labas. Biglang namatay ang ilaw. Nagkagulo kami. May umiyak, may nagdasal. Habang tuloy-tuloy yung malakas na katok sa salamin, akala ko mababasag na. Hanggang sa biglang tumigil. Sabay sindi ng ilaw. Wala na yung babae sa labas, pero may naiwan. Basang handprint sa buong salamin. Parang may dalawang kamay na dumikit doon. Kinabukasan, gusto na agad naming umalis. Pero bago kami nag-check out, kinausap ako nung matandang staff. Mukhang alam niya ang nangyari. May nakita kayo, no? Mahina niyang tanong. Hindi muna ako sumagot. Tapos ikwento niya na. Maraming taon na raw, may nalunod na babae doon sa resort. Guest daw na tumalon mula sa 3rd floor matapos makipag-away sa boyfriend niya. Pero ayon sa mga guard nun, hindi raw tumalon. May nakita raw silang babaeng nalunod bago siya matagpo ang patay sa dagat. Simula raw nun, sabi ng matandang babae, kada may guest sa 3rd floor, lagi raw may reklamo ang mga guest doon na may kumakatok sa bintana. Hindi na namin masyadong pinansin. Umalis na kami dahil ayaw na uli naming marinig yung katok doon sa may 3rd floor.